Magandang araw po sa inyo lahat. Siyempre, eto na naman. Ako na naman po uli ang inyong mga kasama ngayon pong hapong ito. Sa programang Balitang Sagad, siyempre. Dito lamang po yan sa 101.5 Cool FM. Siyempre, inyo pong matutunghayan ngayon pong hapong ito ang programang Sagad sa Balita, Sagad sa Komentaryo, Sagad sa impormasyong walang kulang, programang hindi ka mabibitin. Siyempre, ito po ang programang Balitang Sagad. Dito lamang po yan sa 101.5 Cool FM. At syempre, makakasama nyo po kami sa aming mga Facebook Live. Ayan, wag ho kayong mag-atubili na pumunta sa aming Facebook Live. Andyan lamang po ang aming mga page, ang Cool FM. At syempre sa aking Balitang Sagad. May Balitang Sagad po tayo dyan. Meron tayong page para ho sa Balitang Sagad. Mamaya sa YouTube, nakapost din ito. Abangan nyo lamang po at syempre, standby lang po kayo dyan at ibabalita na ho natin yung ating mga balita. At mamaya tatalakayin natin after po ng ating news, yung ating mga balitang napapanahon po ngayon. Dahil marami na ho tayong ibabalita, para updates yung ating mga kababayan. Ayan. Partikular dyan sa bahagi ng Tayabas at sa buong bansa, sa buong mundo, dahil ito'y local and national concern. So mamaya tatalakayin po natin yung tungkol po sa issue sa pasugalan dyan sa bahagi ng Tayabas. In-interview natin si Mayor Lovely Reynoso. May mga statement din si Mayor, aspiring Mayor P. Walim. Hinggil po doon, yung binabanggit sa kanya, yung ibinabato ho sa kanyang mga issues. Na siya daw ay may-ari ng Pogo, may-ari ng Isabong at kung ano-ano pang sugal. Yan po ay i-play ho natin mamaya. Lilinawin po lahat yan. Ni aspiring Mayor Tayabas City, aspiring Mayor P. Walim. At syempre, may mga statement po doon na nabanggit. Nabanggit niya na parang kapatid ng mayor, yung dating, yung may-ari, nagmay-ari po noong Isabong. Na ito na may tinanong din natin kay Mayor Lovely Reynoso. At ito ay kanya namang itinanggi. Kuya Gloria Duroy, itinanggi niya ito. Kuya Chad Balukay. Ayan, ito nga pala kaibigan mo, ito, papakinggan mo may ipi-play tayo tungkol kay Mayor, aspiring, Tayabas City aspiring Mayor, Pero bago po yan, ayan, balita muna tayo, pare. Sa ulo po ng ating mga balita, 200 milyon halaga ng loans inilabas para ho sa programang pabahay ng Marcos administration. Ay, kahapon pa ito.
Uy. Ano? Oy, thank you, Kuya Chad Balukay. Ayan, inayos yun. Medyo nagkaroon ng technical problem, ano? Magandang araw uli, Magandang araw uli kay Kuya John Laurelia at siyempre kay Mayora Maribig Gayeta, ang may bahay ni Mayor Marcelo Gayeta, ang magilas na mayor ho ng Sariaya, Quezon. Pag sinabing Sariaya, Quezon, ayan, alam naman natin, ang pinakamaunlad ho pagdating ho sa lalawigan ng Quezon. Kaya naman, balita ho natin, walang magiging kalaban dyan, si Mayora Maribig Gayeta, Ayan, magandang umaga ho sa inyo dyan. Councilor Farley Abrigo, Kuya Tan V. Eddie, magandang hapon. Samantala sa iba pang ulo ng balita, more than 13 o mahigit o halos 14 billion pesos. Nahalaga ng shabu. Ayan, yan po ay dyan, kumpiska ho dyan, nasa bato dyan sa bahagi ho ng barangay Pinagkrusan, Alitagdag, Batangas. Kahapon po yan po yung binanggit ho natin kahapon. Sa detalye ho ng ating mga balita, nagbabala ang Land Transportation Office na kanilang huhulihin ang mga unconsolidated na pampasaherong jeepney pagdating ng May 1. Yung mga may jeepney natin dyan, May 1, huhulihin na kayo. Pag ho unconsolidated yung inyong mga pampasaherong jeep. Sinabi ho ni LTO Chief Vigor Mendoza na kanilang mahigpit na susundin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi napapalawigin pa ang deadline ng consolidation ng mga pampasaherong sasakyan para sa PUV Modernization Program. Maipag-ugnayan sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, para makuha ang listahan ng mga maituturing na kolorom na sasakyan. Maharap sa kaso ang mga mahuhuling kolorom at ang kanilang sasakyan ay mai-impound. Ayan, wag na ho tayong magmatigas dahil na maraming mga grupo na nagmamatigas pa. Nagmamatigas pa sila. Ayaw pang i-consolidate, i-ISO yung kanila. Hayaan na natin ho yung pag-asenso, Wag ho natin pigilan yung modernization. Yan ay para ho sa ating kalikasan. Samantala, ibinida ng Armed Forces of the Philippines na umabot na sa kabuuang 706 na bilang ng mga rebelde ng Communist Terrorist Group ang naneutralisa na ng kasundaluhan sa unang bahagi ng taong 2024. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Plancel Margaret Padilla, ang naturang bilang ay naitala mula noong Enero 1 hanggang Abril 11 ng taong kasalukuyan. Sa datos, kinabibilangan ito ng 614 na rebelde na sumuko sa pamahalaan, 46 na naaresto at 46 din ang napatay naman sa kasagsagan ng pakipagsagupaan ng mga ito sa mga tropa ng militar. Bukod dito, iniulat din ng tagapagsalita na magkaroon o mayroon din 89 na mga miyembro ng lokal na terrorist group ang neutralisado rin ng militar kung saan 21 patay, 64 ang sumuko at 4 naman ang nadakip. Kaugnay ng mga ito, aabot naman sa 293 ang mga armas na nakumpiska ng mga otoridad mula ho sa military operations. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang panawagan ng mga militar sa iba pang natitirang miyembro ng mga rebelde at terorista na sumuko na at nagbabalik o magbabalik loob ng muli sa pamahalaan. Samantala, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
na ang nakumpiskang 1.8 tonelada na high-grade shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion sa Alitagtag, Batangas, ang pinakamalaking shipment na naisagawa at nakumpiska ng mga otoridad na walang namatay o nasaktan. Sinabi ng Pangulo na ang paggalang sa karapatan ng pagkatao kahit sa mga operasyon ng gyera sa droga ay pinakamahalaga sa kanyang administrasyon habang tinitiyak na matatapos ang operasyon ng ilegal na droga at ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na narcotics sa Pilipinas. Giit niya, ang taktika na ipinatutupad ng kaniyang administrasyon ay pagkuha lamang ng intelligence report at tuloy-tuloy na operasyon hanggang sa makumpiska ang mga ilegal na droga. Papanagutin ang mga nasa likod nito at kakasuhan. Ayon pa sa Pangulo, nagawa ang mga ito sa pagpupursige ng mga operatiba ng Philippine National Police PNP, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Dangerous Drug Board. Napagsagawa na rin aniya ng testing ang mga tauhan ng PNP at PDEA at lumalabas na very high-grade shabu ang nakumpiska at patuloy na isinasagawa ang investigasyon kung saan galing at ipinasok ang naturang shipment. Tiniyak naman ang Pangulo na hindi ito galing sa Pilipinas kundi ipinasok lamang at niluto rin sa labas ng bansa at ang patuloy na inaalam ng mga otoridad ay kung anong ruta ang ginamit ng mga sindikato na nagpuslit nito papasok sa Pilipinas. Nagbabala rin siya na hindi sasantuhin ang sinumang mauhulihang kasangkot sa ilegal na droga, kahit politiko, pulis o sinumang ay kanilang iimbestigahan. Sa tanong naman kung mayroong babala ang Pangulo sa drug syndicate na ayaw tumigil sa kanilang gawain, ito lamang ang kanyang sagot: bahala kayo sa ginagawa ninyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Wow. Sa talaan ito ang pinakamalaking paghakot ng droga na lumalampas sa dating record na 1,589 T-bags ng shabu na nagkakahalaga ng 11 bilyon na nasabat kamakailan sa Infanta Quezon noong Marso 2022. Ang illegal na droga o illegal drug campaign ng gobyerno mula Hulyo 2022 hanggang December 2023 ay nagpakita na mayroon ng 36,803 na operasyon na nagresulta ng pagkakaaresto ng 49,700 drug suspects, kung saan 3,284 ang itinuturing na high-value target. Kuya Sandy Amaro at Ate Violet Silairo Satira, magandang hapon sa inyo. At sa Satira family, bahagi ng Laguna, no? Oy, congrats sa ating PNP dahil napakagandang balita ho nito, Kasi kung ito yung spread saan man sa bagamat hindi dito, kung hindi man dito, napakaswerte po ng bansa na dapat ito ipapatakan, nasabat na rito sa Pilipinas. Congratulations. So hindi na ho natin papagkatagalin pa dahil ipe-play na ho natin yung issue yung mga ibinabatuhong mga issue tungkol ho sa usapang sugal. Diyan sa bahagi po naman diyan sa bahagi po naman ng Tayabas. Yan na po ang kabuuan ng mga balita ho natin. At tayo po idadako na. Ayan, sa ating lokal na mga interviews. Ayan, mula ho sa bahagi ng Tayabas City. Ayan, kamustahin po natin dyan. Ayan, i-play ho natin itong ating interview naman kay aspiring Mayor Anthony P. Walim. Ayun, hinggil po doon sa paglilinaw, yung statement niya, yung binanggit niya, hinggil po doon sa inaakusa sa kanya na siya daw ay kung ano-anong pagmamayari, na pasugalan.
Ito na po, hindi na ho natin papagkatagalan. Andito po yung kanyang statement. Panoorin ho natin. Talaga po hindi nila ako pinadala sa pagsusugalan po. Alam niyo po, unang-una, wala akong pogo. Kahit po buksan ang permit, gaya po ng sinabi ko, ang aking pong hanap buhay, ako po ay 25 years na ang korporasyon. Ito naman po ay pwede nilang tingnan sa BIR o sa mga ano po sa ng gobyerno para makita ang aking pong pangunahing negosyo, ang malalaki pong kagaya po ng Araneta Coliseum, ang TV station ng ating Pilipinas, ang mga resort sa Boracay, ang malalaking dam. Yan po ang aking hanap buhay. Ako po ang nagsusupply sa kanila ng gamit. Ito pong convention center ng excuse po, yung bago pong convention center ng Lucena. Ako po ay isa sa napagkatiwalaan ng lungsod ng Lucena para po gumawa ng kanila pong sound system at LED sa loob po ng gym. So yun po ang aking hanap buhay, hindi po pagsusugal. Siguro po, dahil ako po ay nagsasabong, pili po nila ikinakabit, at hindi ko naman po tinatanggi na ako po ay nagsasabong. At hindi naman po ibig sabihin na kayo nagsasabong, kayo masamang tao na. Ako po ay breeder ng manok. Ako po ay nagbebenta ng manok, kaya po ako ay nakakilala ng mga kaibigan po sa gobyerno, at ako po ay nagbebenta sa kanila ng manok. At ang pag-breed naman po ay hindi ibig sabihin ito ay may bisyo na. So ang pagsasabong po, kagaya po naman ng iba kong kaibigan, sinasabi ko po, ang sabong ay parang passion. Ibig sabihin, yung bang huwag mong gawin bisyo. Ako po bihirang pumasok ng subungan. Siguro po sa isang buwan, isang beses lang ako makapasok. Ako po ay nagpapadala lang ng manok para po ilaban sa aking mga tao. So, kinakabit po talaga nila ako dito sa lungsod ng Tayabas na ako po ay may illegal na sugal, kagaya po ng online sabong. Pwede po naman tingnan natin kung sino po ang nagmamay-ari ng online sabong sa Tayabas. Yun naman po ay nakarecord sa kanila at ito po ay kinuha ng permit sa kanila. So hindi po ako ang may-ari ng online sabong sa Tayabas at wala po akong pag-aaring online sabong kahit saan po dito sa Pilipinas. So pwede nyo tingnan kasi po ang balita ko ang may-ari po ng online sabong dito ay yung Joel Reynoso, na kapatid po ng nakapo ngayon. Hindi po ako. Para po malinaw, para lang po malinaw. At pilit po nilang dun dinadala na ako po ay may illegal na sabong, may illegal na sugalan, gagawin ko raw pong sugalan ang lungsod ng Tayabas. Alam niyo po, napakarami pong sugal na naglipana sa lungsod ng Tayabas. Meron po tayong STL, meron tayong tongkit, meron tayong sa perya. Ano ba yan? Yung bata, yung color game. Pinapayagan po nila. So, ibig sabihin po, okay sa kanila ang may sugal dito sa lungsod ng Tayabas. Meron po tayong sabungan. Ang sabungan naman po ay legal at ito po yung kinukuha ng permit. Sabi ko nga po, pag sila po yung nakaisip ng panibagong sugal na pwede ilagay dito, sige po, itabit na nila sa akin kung ano man po may tatayo dito. At lahat po naman ng sugal ay nasa Pilipinas at nasa Tayabas na. So, wala po akong illegal na pasugal, wala din po akong illegal na pogo, wala din po akong illegal na online. Ako po ay negosyante na ang aking pong hanap buhay ay nasa lights and audio and LED system. So, security naman sa po ang sa online ni Alex sa Tayabas? Ay pwede naman po itanong at ang asawa po niya at ang anak anong babantay doon po sa taas ng 7-Eleven na online sabong na naitayo rito. So, hindi po akin yun. At hindi po ako nagkaroon kahit kailanman ng patayaan ng online sabong. Nagkataon lang po na ako po ay nagsasabong. At hindi ko po itinatanggi yun. At hindi naman po ibig sabihin talaga na ako nagsasabong ay masamang tao na. Napakarami pong sabongero na magaganda po ang hanap buhay. Marami pong natutulungan. Number 1 po, ito pong may-ari ng sabungan natin, ang Tayabas Sports Complex. Isang pilantropo. Ito po ay tumulong din sa ating mga kababayan. Siya po ay si Dr. Obispo. Siya po ay isang napakabuting tao. Hindi po ibig sabihin na ikaw nagsabong, ikaw ay masama na.
So yun lang po ang kaya kong sabihin sa inyo. At yun po sa sinabi ko, yun po ay pwede nyo itanong din sa kanila kung totoo po yung sinabi ko kung sino po yung may-ari ng online sabong sa lungsod ng Tayabas. Yun po ay 3 pwesto kung hindi po ako nagkakamali. Saan po? Isa sa Palali, isa sa gitna yung pong 7-Eleven, at isa sa Isabang, na ang may-ari po ay si Joel Reynoso. Yung kapatid ni Mayor. Apo. Hindi po ako. Para lang po malinaw. Ayan po yung yung tinig yung ating interview yung sinagang press conference at nilinaw po niya yung issue po tungkol doon sa isabong kung sinong nagmamay-ari. Ayan. Magandang hapon, Henry Mads Vlog at Denmark Nania. Magandang hapon. At sa mga kababayan natin sa Tayabas, Quezon, ayan. Kayo na ho ang dito sa parting ito ayan, yan. Napaka-kumpleto naman siguro yung binanggit at aminado ang pinakamaganda rito, inaamin niya na siya ay nagkasabong pero hindi raw naman siya nagmamay-ari ng sabungan. Kaso medyo dito ho sa part na ito ay merong binanggit na pangalan na kapatid ni Mayor ng Tayabas City. At kaya minarapat ho natin bilang patas o pamamahayag minarapit ho nating makapanayam para itanong kung totoo po ba ito? May katotohanan po ba ito? O ano pong masasabi rito ng ating kasalukuyang mayor ng Tayabas City? So andito naman po yung ating interview kay Mayor Lovely Reynoso po ng Tayabas City. Kung minsan po nagkaroon po ng press conference si Mr. Antonio. Yes. Anthony Piwalin. At nabanggit po yung pangalan ng inyong kapatid na kasi siya daw po ay tatangkulan ng influencer. Siya ang nagpapasugal dito sa Tayabas. Sino kapatid? Okay. Binanggit po yung pangalan ng kapatid mo na hindi naman ako. Kung may pasugal dito, hindi yung kapatid mo niya. Wala po. Si Wala po. Joel Reynoso na may-ari daw po ng Isabong. Wala po. Wala po. Hindi po siya ang may-ari. Hindi po totoong siya ang may-ari. Opo. Sino po nakabisita? Ay, hindi ko rin po alam. Hindi po ako ang mayor. Noong time na yun. Pero hindi po kami ang may-ari. Hindi po yung kapatid ko ang may-ari. Si Labio, ang may-ari. Kaibigan po niya yun. Si Labio. Sino? Balik na lalaki, si Labio. Ayan, kilala pala niya. Oh. Love you ba yun? Love you? Abio. Oo naman po. Kailangan po yung permit. Hindi po, during my term, definitely wala. Wala pa. Hindi kayo Tsaka po hindi po, wala ngayon, walang gumagana. Pero ang katotohanan ng Mayora, itinatanggi nyo na yung kapatid nyo yung may-ari. Ay, hindi talaga. Oo, siguro po mas maigi ay yung kapatid ko na lang ang tanong niyo. Open daw po dito ang ugalan ba? Ikaw Hindi po. Ang illegal po ay illegal. Opo. So wala pong mga... Hindi po natin tinotolerate Ano yung po mga Mayora, illegal. pagka binigyan ng LGU na permit para tulong ng mga amusement lang, yung mga rights. Kung ano lang po yung nandun sa application, kung nakalagay amusement at rides, yun po yung ating pinapayagan. Pag meron pong nilagay beyond that, lagi pong sinasabing hindi po natin tinotolerate ang mga illegal na activities sa lungsod ng Tayabas. Yan ngayon. Ayan, para ho sa ating mga tayabasin, Ayan, andyan po yung parehong video, at least maganda, pinili ho natin, At ako naman yung part 2 natin bilang mamahayag, binigay ko lang ho sa inyo yung bahagi na para mapanood ninyo yung parehong statement, tungkol ho doon sa issue ho ng sugal o pasugalan, pati doon sa issue ng mga color game, kasi may mga color game siya, Yung ho kay Mayor ay hindi raw ho niya tinotolerate ito. Kaya kung meron kayo makikita na mga color game ay kasi sabi ho ay meron daw.
Ayaw ng kay Mayor, hindi niya tinotolerate. Kung may makita ho kayo, hindi pakita nyo kay Mayor, Pero tungkol po doon, hindi na ako magkukomento tungkol dito sa kung sino nga ba yung may-ari, Dahil may nagsalita na hong tao, 2 tao na po yan, si aspiring Mayor Piwa Lim at siyempre si Mayor Reynoso. Kayo na po ang bahalang mag-analisa, magsiyasat, mga tayabasin, kasi alam ko naman, madaling malaman ng mga mismong taga-tayabas, tayabasin, kung sino ho ang nagsasabi ng katotohanan dito ho sa issue ng sugal, sugal, Bagamat, yung sugal ay I think na kung may permit naman yan, hindi illegal yon, Lahat ng mga dokumento hindi illegal, Kaso nga lang medyo hindi nga lang po, halimbawa kasi pag napapasangkot siyempre ay kamag-anak ng mayor o ang mayor, na may-ari ng mga pasugalan ganyan, medyo hindi ho yata iba, hindi katanggap-tanggap dun sa iba. Bagaman dun sa iba ay okay, dahil tayo totally, marami tayong mga politiko mismong hindi man nagmamay-ari ho ng pasugalan pero nagsusugal, nagsasabong. Maraming mga mayor, congressman, governor na kilala tayo, na nagsasabong, Hindi naman as long as kung halimbawa yun ang kanilang bisyo, hindi natin papakialaman yun hanggat hindi natin bibigyan ng komento yun hanggat hindi sila nakakaapekto yung kanilang bisyo, yung kanilang libangan, yung kanilang passion ay hindi ho nakakaapekto doon sa kanilang trabaho. Ate Mape Aguilar, magandang hapon. Mayet Ranido, magandang hapon. Ayan, siyempre, marami pa hong mga pag-uusapan, mga issues and concern, diyan sa bahagi ng Tayabas dahil sa panahon pong ito, alam naman natin, politikahan na. Ito yung panahon na po ng kampanya, hindi pa man, pero tingin ko, napaka-agap, na gagawin ng mga elected official, pati yung mga bago na mga kampanya. Dahil I think po na kung kayo ay magpapakatagal pa sa inyong kampanya, ay baka kayong mapag-iwanan. Dahil balita ko masyadong mas maghihigpit ang guidelines, ang policy ng COMELEC ho sa campaign period. Siguro yung iba nagpapauna na para sa kanilang mga kampanya. Ayan. So dahil wala na po tayong oras, ayan, maraming salamat muli, maraming salamat muli. Ayan, ginauutan na tayo, So bago tayo magpaalam, maraming salamat sa bahagi po ng Sariaya. Ayan, makikinig na sa ating mga Sariayahin. Uy, happy birthday nga pala sa aking inaanak, anak-anakan, ayan. Yung aking anak-anakan na si Alexa Malaras, ayan, dyan sa bahagi ng Ibabang Iyam. Alardo Menchero, Adarlo Menchero, magandang hapon. Ayan, yung anak-anakan ko pala dyan sa bahagi ng Ibabang Iyam, San Vicente Village, ayan, nagbe-birthday ngayon, Ilang taon na ba to? 4 years old, 5 years old ba? Ayan, magandang hapon, ayan, sa ating mga kaibigan. So dahil wala na tayong oras, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pakikinig po sa aming programang Balitang Sagad. Siyempre, ako po inyong nakasama ngayong pong hapong ito sa Cool 101.5. Ako po si Gideon Bilen. Siyempre, sumayin nyo na naman po ang programa ninyong Sagad sa Balita, sagad sa komentaryo, sagad sa impormasyong walang kulang, programang hindi ka mabibitin. Good job ka talaga, buddy. Keep up. Nag-endure ka. Programang hindi ka mabibitin, Kuya Jad Balukay. Siyempre, ito po ang programang
Balitang Sagad! Balitang sagad, sagad sa balita, sagad sa komentaryo, sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mapipitin. Balitang sagad, hosted by Gideon Belen. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes